Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today alikat pag-usapan nga natin itong video na to na nakita natin. Actually guys, marami na ako nakikita mga videos ni Raffy Tulfo sa TikTok. No? Ginagawa ko kasi normally pagka halimbawa patulog na ako at gusto ko lang naman nagsisurf ako sa TikTok. Okay? Ngayon napapansin ko napakarami na pong videos ni Raffy Tulfo no, na nagkakalat dyan sa TikTok. Pero hindi ko alam kung good news para sa kanya. Karamihan ng nakikita ko guys, ipambabatikos kay Raffy Tulfo. Okay, one of which is ito, pakinggan natin. Pwera na lang sa PCSO sa Halos lahat ng ahensya ng gobyerno ay binangga na ni Senator Raffy Tulfo pwera na lang sa PCSO sa pamumuno ni Mel Robles na nasa ilalim ng Presidential Office. Kahit nga ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay hindi nakakaligtas sa pamamahiya ng journalist at ngayon ay senador na si Raffy Tulfo. Ang pamamahiya at pagyayabang ni Raffy Tulfo sa kanyang programa at Senate hearing ay tila ba walang hangganan at inilalagay niya ang kanyang sarili na pinakamataas na tao upang hangaan ng mga nasa laylayan. Kaya naman, ang mga tunay na bayani tulad ng sundalo, pulis, marines at iba pa ay inaapak-apakan lamang ni Tulfo at hindi ginagalang upang siya ay magmukhang tagapagtanggol ng mga inaapi at nangangailangan. Sa kabilang banda, tila nawawalan tuloy ng kredibilidad ang mga opisyal ng AFP kapag ito'y kanyang kinakagalitan sa harap ng publiko. Kaya naman, tila napuno na nga ang mga general at tila sinasabing isa na lang bibinggo na itong magkapatid na Tulfo. Ayon kasi sa komento ng former Air Force Commander na si Romeo V. Pequiz ay, "There is fire brewing in the ranks. Soldiers, sailors, marines, airmen, policemen, officers and enlisted, from privates to generals, active and retired are up in arms against an arrogant and condescending Senator Raffy Tulfo." In his radio, TV program, Senator Tulfo publicly humiliated Army PFC Raymond Canlog and repeatedly called him, "Duwag ka," for not responding to his questions on the air. The soldier requested that he reply to the senator later on the accusations of his girlfriend because he is currently in a combat operation against beef terrorists in Maguindanao. The senator did not like the alibi of the soldier and even ridiculed him by saying, "Duwag ka at baka kung makakita ka ng kalaban, iiyak ka at tatakbo ka sa nanay mo." In that military operation, PFC Canlog, By the way guys, kindly take note no, itong binabasa dito is coming from a different person. Hindi po to kasama sa manifesto. Okay? unmindful of the grave dangers, fought valiantly against the terrorists. He, however, succumbed to his wounds and offered his life protecting the country and people. Popularity has made Senator Tulfo claim self-importance. The sad reality, however, is that he became popular because he made the misery of the people his vehicle to become popular, earn billions, and catapult him to the Senate. Another Tulfo, Erwin, also became controversial several years ago because he told then DSWD Secretary and retired Army Commanding General Bautista, "Magpakita ka sa akin at ingungudngud ko ang mukha mo sa inidoro," because he did not reply to his phone calls. Shaming people live on the air is the Tulfo brothers' way of pretending to be very important and powerful to look good to the ordinary people. Watch out. Strike 2 for the Tulfos. Ang isyong ito ay binigyan ng komento ni Adrian Pascual na aniya ay, "Halaka, Sir Raffy. Nagsalita at pumalag na mga makikisig na naka-uniforme sa'yo. Tingnan natin balls mo ngayon." Gayunpaman, sa kabila ng viral na ito sa social media, wala pa ring balita na nailalabas sa mainstream media ukol sa pag-alma ng mga dating general at aktibong general ng AFP laban kay Senator Tulfo. Samantala, hindi lang sandatahang lakas ang umaalma sa pang-aabuso ni Raffy Tulfo sa mga totoong naglilingkod sa bayan. Pati kasi, ang Philippine Attorney's Office ay umaalma na rin. Dahil pinapalabas daw ni Tulfo na mga inutil ang mga abogadong nasa ilalim ni Attorney Acosta. This is something that I'm very surprised about, bakit hindi nagsasalita ang IBP dito? 'Di ba? Bakit hindi sila nag-aano para protektahan din yung mga abogado? Okay. Buti pa 'to si Attorney Acosta, eh.
sinasangga ang kanyang mga ang kanyang mga abogado na nagtatrabaho under ng PAW. Gaano kaya karami ang isang PAW Chief Acosta? Ang swerte-swerte ng PAW. Kasi meron isang PAW Chief Acosta na sumasalag sa inyo. Malas nyo kung meron mga gaya. Imagine niyo kung gaano nayuyurakan ng pagkatao ng mga kapulisan diyan sa loob ng Senado. Anong comment ng PNP chief? Wala. Deadma. Yung dating PNP chief nga, anong ginawa? Nag-sorry pa kay Raffy Tulfo sa ginawa. Right into his face. 'Di ba? Kasi between Senator Bato and Raffy Tulfo, mas alam ni Senator Bato ang operasyon ng PNP. Imbes na educate niya itong si Raffy Tulfo, ang ginawa niya, nag-sorry pa. Actually, magkaiba kami ng pananaw dito ni Mang Temyong, no? And I respect his opinion kasi may point naman talaga siya. If I remember it correctly, no, yung pagkakasabi ni Mang Temyong sa akin, yung pinaka-gist ng kanyang sinabi, hindi naman siya nag-sorry dahil he's sorry for what he said to Raffy Tulfo. He was sorry for something different. 'Di ba? Kung tutusin, tama nga dun si Panyero. Kung mapapanood dun ni Panyero, he can add more, no, dun sa aming naging discussion about this. Ba? See the beauty? Kung tayo pare-pareho guys nag-uusap, pare-pareho tayong umaangat kasi pare-pareho tayong natututo. 'Di ba? Kung si Raffy Tulfo, instead na tinitingnan yung ating mga pagkikriticize sa kanya as pangbabash or paninira sa kanya, kung titingnan niya yung value ng sinasabi natin, gaya nga ng nabanggit na rin ni Atty. Claire, marami siyang matututunan sa akin. He will become a better person. Pero tandaan niyo, may kasabihan din. 'Di ba? About sa mga old dogs. They don't learn new tricks. Ultimo nga daw yung bamboo, once nag-bend daw ang bamboo, old bamboos bend down. That's humility. But when old bamboos bend down, hindi mo na yan maitutuwid. 'Di ba? That's the other part of those bamboos. Buti pa nga, again, buti pa daw ang bamboo marunong. The more na tumataas, this is the positive part of that. The more na umaangat daw ang mga bamboos, as they grow older, they humble themselves. That's why they bow down to the earth. But the other part of that, those old bamboos na nag-bend down, you cannot erect them properly. Hindi mo na raw maitatama kung ano yung pagkakamali. They will be very stubborn. 'Di ba? Oh. Nagbanta pa nga raw ito si Tulfo na gagawa siya ng sariling grupo ng mga abogado kapag siya ay nahalal na senador, at baliwalain na lang ang PAW. Panuuri ng full video ng komento ni Atty. Acosta para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Halos lahat ng Anyway, aware naman tayo dun sa nasabi na ni Atty. Acosta tungkol dyan. Sana lahat ng mga hepe, lahat ng head of department, no? Sana gaya ni Atty. Acosta. Huwag niyo pong hayaan na i-demoralize ang inyong mga tao. Unfortunately, there are cases na even those heads are being demoralized. At doon mo makikita, lalo na doon ako natutuwa din minsan no, sa kakanood natin sa mga Senate hearings. Doon mo rin makikita kung sino yung mga kiss ass talaga. 'Di ba? Na mga taga-gobyerno. Gaano ba karaming babae ang nabastos na ni Raffy Tulfo dyan sa loob ng Senado? 'Di ba? Yung mga hindi naman bastos yung sinabi niya, no? It's just that the way he approached things. Walang paggalang. And people is asking, naggalangin daw si Raffy Tulfo dahil senador. Talaga?
Kung yung trust nga earned how much more ang respect. Marami pa akong nakikitang ganito, guys. Pakitaan natin ng iba pa. Ito ang nakakagulat. Question ng mga political experts ang PCSO. Ilan views na to, guys? tapatan ngayon ni Senator Raffy Tulfo sa pag-iimbestiga sa mga katiwalian ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na sa ginawa nitong investigasyon sa nangyayaring kontrobersiya sa PCSO. Matatandaan na halos lamunin ng buhay ni Senator Raffy Tulfo si PCSO General Manager Robles noong unang Senate hearing patungkol sa bilyon-bilyong anomalya ng nasabing ahensya at nangako pa ito na gagamitin ang sariling pera para lamang magkaroon ng patas na investigasyon. Subalit matapos nga ang lahat-lahat, pero wala pa rin itong naisubmit na report sa taong bayan patungkol sa nasabing resulta. Nauna nang sinabi ni Maharlika na may alok si First Lady Lisa Araneta Marcos kay Senator Tulfo ng 1 bilyong peso kapalit ng pananahimik di umano nito. At ito na nga daw di umano ang naging resulta ng biglaang pagtikom ng bibig ni Senator Tulfo dahil nabusalan na ng pera para di umano itong panggastos sa susunod na halalan. Na alam naman ng marami sa ating mga kababayan na may plano itong tumakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, nung kasagsagan ng investigasyon about Lotto, napakaingay ni Idol Raffy. Parang kung sinong magaling, pero bakit kaya bigla na lang tumahimik? Ano? Brand of journalism. Ganyan ang gawain ng mga reporter, aatakihin muna ang isang taong target nila para mapilitan ito na magbigay ng pera para di mabulgar ang katiwaliang ginawa nito. Raffy Tulfo. Uy, grabe yun So, parang sinabi nyo, kaya nanahimik si Raffy Tulfo dahil napasakan ng bibig yung bunganga. Ganun ba yun? Kami naman ang hahatol sa iyo. Ipapatanggal ka namin sa Senado kasi tumatanggap ka pala ng suhol. You're fired. Tatak Tulfo, talagang ganyan, mukhang pera. It's run in their blood. Okay, ito mas mabigat to, no? Mas mabigat to sa kaya kong sabihin, no? Sa kaya kong ipahiwatig. Will Raffy Tulfo file cases against these people? 'Di ba? Kasi itong mga to pinapalabas na isa kang korap na tao eh. 'Di ba? Oh. Can you file cases against these people? Gaya ng ginagawa mo sa ibang mga bumabati ko sa'yo? Kahit noon pa man, ganyan ang gawain nila. Titirahin ang may pera para bayaran sila at tumigil sila. Oh. Ito ang nakakagulat. Ano-ano pa yung mga videos laban sa kanya? Oh, here. Huwag kayong mag-aasunto, huwag kang manghuhusga ng kapwa mo. Oo. Kung halimbawa, binuli niya lahat ang mga kasama niya sa Senado, ito yung nangyayari ngayon, lahat binubuli niya. Take note, even Marcoleta himself. At hindi kumikibo yung mga kasama niya, ibahin niya kami. Oo. Ibahin niya ako. Okay. So, wag niya, sana sinabi niya sana na, sige, ganito po, pero hindi ko naman po nilalahat. Pero masakit din yun, kahit hindi nila lahat eh. Tinukoy din eh. House of Representatives. Huwag kayong mag-aasunto, huwag kang manghuhusga ng kapwa mo. Kung halimbawa, binuli niya lahat ang mga kasama niya sa Senado, ito yung nangyayari ngayon, lahat binubuli niya. At hindi kumikibo yung mga kasama niya, ibahin niya kami. Ibahin niya ako. Okay. So, huwag niya, sana sinabi niya sana na, sige, ganito po, pero hindi ko naman po nilalahat. Pero masakit din yun, kahit hindi nilalahat eh. Tinukoy din eh. House of Representatives. Huwag kayong mag-aasunto, huwag kang manghuhusga ng kapwa mo. Kung halimbawa, binuli niya lahat ang mga kasama niya sa Senado, ito yung nangyayari ngayon, lahat binubuli niya. At hindi kumikip. Si Congressman Marcoleta ba? Kakasuhan din?
Diba? Ano pa? Oh, ito, tingnan Ba't natin pa to. natin dineclare na protected area tapos gagawin nating hanap buhay? So, wag nyo ipalusot yan. Pati kayo kasali. Pag nag-issue ng ECC, kasali ang DNR. No, iba to, iba to. Ano pa ang mga Rafi Tulfo ano dito? Oh, ito. Ano sabi dito? Ano sabi dito nung wait Oh, ano sabi dito sa caption dito? Pag mahirap ka hanggang generic ka lang. Sabi ni Tulfos. Kawawa naman po ka. Kawawa na po kaming pobre, Senator. Lumalabas ang tunay na kulay, tunay na color, matapobs. Kawawang pobre na dali ng matapobs. Oh, sa akin ba nang galing yan? Yan, binabasa natin yung caption na yan. Ha? Oh, man tawag ng ibang tao kay Rafi Tulfo, matapobre. Ito yung interpretation ng ibang tao. Pero the way I interpreted nung pinapanood ko to, okay, to be fair naman with Rafi Tulfo din. Okay? Para sa kanya, dapat daw, hindi daw nagbibigay ng mamahaling gamot sa loob ng mga government hospital. Dapat mas available daw ang murang gamot. Yun yung intindi ko sa sinabi niya. But syempre, nag-agree ako kay Secretary Herbosa. Bakit? Kasi hindi naman po lahat ng gamot na available in the market is nakakabuti o nakakagaling sa ibang tao. Dinefine na yan sa isang video ni Attorney Claire about sa potency at saka efficacy ng isang medication. So, doon sa mga sa mga hindi pa po nakakapanood nun, go right ahead, bisitahin nyo po Batas with Attorney Claire. Panoorin nyo po yung kanyang commentary video. Diba? And yet dito, iba naman din ang interpretation ng mga tao. Oh, ang tingin nila kay Rafi Tulfo, mata pobre daw. Dahil dapat daw, ang binibigay lang daw na gamot para sa mga mahihirap nating kababayan, generic. Iba yung point ni Rafi Tulfo sa pagkakaintindi nila, iba rin yung pagkakaintindi ko sa sinabi ni Rafi Tulfo. Diba? Kaya sinasabi ko, dapat both medicine, dapat available sila. Mapa-branded man yan or generic man yan. Kasi ganito lang yan eh. Ito lang din yung mangyayari dyan guys, no? Sa hindi ko pa nasamang mabanggit doon. Kung halimbawa yung generic, hindi nakakatulong sa isang pasyente, then meron option to go sa isang branded. We cannot deny the fact na iba yung, sabihin na lang natin, iba yung, ano yung word na yun? Iba ang quality ng mga branded medication. Oh. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Bumili ako ng B-complex na vitamins. Iba talaga ang presyo ng isang branded at saka ng isang generic. Meron silang 5 pesos difference. Pero I opted sa isang branded. Bakit? One, I have the money. Diba? Bakit ko titipirin yung sarili ko? Kung pwede naman ako bumili ng branded. Pangalawa, yung quality po ng medication. Hindi ko naman sinasabi na walang quality yung isa. Pero assured ako na itong isang to, with the price itself, it has a better quality, it has a better ingredients. Gumagamit sila ng high quality. Ilalayo pa ba natin yan, guys? Sa klase ng bigas. Isi-simplify na lang natin to eh. Pare-parehong bigas lahat yan. Pero iba-iba presyo. Diba? Di mo naman pwedeng sabihin na yung presyo ng jasmine dapat pareho ng NFA rice. Definitely, dahil mas mahal ang jasmine, syempre, mas masarap ang jasmine kaysa isang NFA rice. Pero what if yun yung kaya mo, at least may available para sa'yo, dun sa price range na yun. Same goes with the jasmine rice. If you can afford to buy a jasmine rice, then go for it, diba? So dito, makikita mo,
Lahat tayo, iba-iba ang interpretasyon natin. Ibang tao, tingin kay Raffy Tulfo, mata pobre. Ako, naging interpretation ko doon sa mga pinagsasabi niya, dapat majority ng gamot na nandyan sa mga public hospital ay generic. Hindi ko nga naisip na mata pobre si Raffy Tulfo nung sinabi niya yun. And yet, ibang tao, ang tingin kay Raffy Tulfo, mata pobre siya. Nakita mo yung difference? People have different interpretation. Dahil sinabi ng mga, halimbawa ito yung comment dito. Sinabi rito, mata pobre daw si Raffy Tulfo. So, dapat ba i-feed ko yan sa utak ko? Mata pobre si Raffy Tulfo kasi gusto niya, puro generic lang ang nandiyan sa lang. Dahil yun lang daw afford ng mga Magkakaroon pa ng isang pwedeng interpretation yan. Bakit puro generic lang ang bibigay mo sa mga sa mga pasyente? Bakit hindi rin branded? Bakit hindi kayang sustentuhan ng gobyerno natin ang mga branded medication? 'Di ba? That's another 'di ba? That's another interpretation. Yung interpretation neto, mata pobre daw. Ako, interpretation ko dapat mas available ang generic. Meron pang isang pwedeng mag-interpretation. Ito na nga yung papasok. Bakit generic lang ang available dyan sa public hospital? Dapat pati yung mga branded hospital maging available din sa kanila. Ang mga branded medication maging available din sa kanila. Dapat the best of the best medication available kahit sa isang government hospital. Bakit? Kasi funded ng gobyerno yan eh. 'Di ba? Lalo na yung nasa admission, 'di ba? Yung naka-confine. Dapat ang ina-administer sa kanila yung mga best medication para mas mapabilis ang kanilang recovery. Hindi yung binibigyan niyo ng generic tapos mapapatagal pa yung niya. Mas mapapatagal pa yung pagstay niyan sa hospital. 'Di ba? So diyan, pwede ka rin mainis kay Raffy Tulfo. Bakit pinagigitan mo yung generic? Dahil gobyerno yan, may pondo yan. Dapat ibigay na yung pinaka-the best available in the market na medication, which is yun yung mga generic. Alam niyo ba kung gaano karaming gamot ang naitatapon taon-taon ng mga government hospitals because nag-i-expire na lang yung iba? Gaya nga na sinabi rito ni Secretary Herbosa, gaano karaming medicines ang in-order nila na nag-i-end up na nire-replace na lang nila because based nga sa kanilang mga studies and observations sa kanilang mga pasyente, yung mga gamot na yon hindi effective. So pag tinapon mo yung medication na yun, tinapon mo na rin yung pera. Saan nga ba dapat? 'Di ba? Ako, para sa akin dapat well-balanced, no? Ang generic at saka ang branded na hospital. Branded na medication, puro hospital. Branded na medication. And definitely, dahil nga funded ng mga government hospital, sana ibigay na natin yung best of the best para sa mga pasyente natin. Bigay niyo yung best medication para dyan, whether it's a branded or generic. 'Di ba? Marami ng Pilipino, guys, no, going back, no, marami na po tayong mga kababayan ang nagbibigay ng mga saloobin nila at nilalabas na nila out in the open. Patungkol dito kay Raffy Tulfo. Nakakatawa na lang kung pati si Atty. Libayan na walang kinalaman sa mga ganitong klaseng komento, o kami, o kung sino man, no, sa mga kayubi, kabatas, kaarmado, kabugera, katambay, nadadamay pa sa mga komento ng ibang tao. 'Di ba? Pag naalala ko na naman yung sinasabi ni Atty. Libayan na baka ipahin na naman daw sa kanya itong mga to. Please. Sana maging reasonable na kayo sa mga, lalo ka na Raffy Tulfo. Maging reasonable ka na sa mga sinasampa mong kaso. Nababasa namin yung mga, again, we don't know kung gaano karami yung kinasuhan ni Raffy Tulfo. We don't know kung gaano karami ang nagkaso na rin kay Raffy Tulfo. Kami, kung ano lang yung nakikita namin available public sa mga public domain, dun lang kami.
No? Kaya dapat sa'yo, Raffy Tulfo, imbis nagagalit ka sa mga nagkikritik ko sa'yo, sana iniisip mo na gusto lang namin magkaroon ng sense ang pagiging senador mo. Ang dami mong expose dyan sa Senado. Ano na lahat nangyari doon? Ano nangyari sa mental hospital? Diba? Anong nangyari doon sa ng Bohol? Tama nga yung sinabi ni Secretary Paras during our interview with him. Ikaw ang chairman ng Energy. Ano nangyayari sa issue ng kuryente dito sa Pilipinas? Gaano ba karami? Mga lugar na walang ilaw, na rotational brownout. Ang daming probinsya nagsasuffer ng ganyan. And yet, anong ginagawa mo? Nagfo-focus ka sa issue ng yung mga issue na nanggagaling ng RTIA na binibitbit mo sa Senado. Pero ano na ba nagawa mo para sa mga OFW? Maliban sa nagnganganak ka tungkol sa Kuwait, bumida ka sa OFW lounge or lounge. Ano nangyari sa Seafarer, sa Magna Carta? Hanggang ngayon, asan na tayo? April na tayo. December mo pa yung ginawa. Kailan ulit magkakaroon ng deliberation tungkol dyan sa Magna Carta niyan? 'Di ba? Parang Maharlika Wealth Fund lang yan. Hype na hype nung una. Ngayon, ano na nangyari doon? Diba? Napapabayaan mo na yung committee mo. Wala nangyayari sa committee mo. Alam mo kung anong inaalagaan mo? Yung mga nagre-reklamo sa'yo sa programa mo na hindi mo dapat binibitbit dyan sa loob ng Senado. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin yung thoughts nyo about dito. Sa tingin nyo, lolobo pa yung number of people na magbabatikos? The way I see it, punong-puno na yung mga tao sa pag-grandstanding. Imagine mo, 2 years ka palang senador, sukan-suka na mga tao sa'yo. Diba? Kaya kung totoo man, no, na hindi ka tatakbo for presidential seat by 2028, that I think that is the best decision na nagawa mo sa buong buhay mo. Baka hindi ka magtagal eh. I-impeach ka ng mga tao kung sakali man manalo ka. Bilog ang mundo. So hindi ko sasabihin na hindi ka mananalo. At hindi ko rin sasabihin na hindi ka matatalo. Diba?